Agad na sinuntok ni Dagon si Gimo dahil sa pagkagulo niya habang nag-aaral. Kahit nasaktan, nakaramdam ng kaginhawahan si Gimo. Dahil kung ikukumpara sa mga dati siyang binugbog, ang suntok ni Dagon ngayon ay parang tapik lang sa pisngi. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Gimo kung kailan papayag si Dagon na maglaro ng online games kasama nila. Tutal, ang mataba ay bagong abot sa gold rank kaya gusto talaga niyang mag-party up kasama ang kabilang partido. Narinig yon kahit medyo naistorbo pero hindi niya rin matiis na tumanggi palagi. Kaya napilitan si Dagon na pumayag na maglaro kasama sila. Si Gangmin ay tuwang-tuwa hanggang sa maiyak. Samantala, kahit bronze rank pa lang, hindi nahihiya si Manho na hilahin pababa ang kanyang mga kasama para makasama niya sa kanyang rank. Sa kabilang banda, nang malaman niyang makakasama si Dagon maglaro, ang babaeng si Guji ay agad ding nag-alok na sumali. Ni minsan hindi pa siya narinig na naglalaro online games pero ngayon gusto na sumali. Ang binatang si Gangmin ay agad na napuna ang kanyang pagiging mahilig sa lalaki na parang dala niya kahit sa sunod na buhay. Wala nang mas malala pa kaysa sa paggulo sa Leon ng Hadong. Mabilis na nagbayad si Gangmin sa galit ng babae, at sa huli ay nasalo ang suntok at nalugmok na parang aso sa kabilang banda sa class 1-5. Kahit gaano patawagin ni Gisok ang pinto, patuloy na ibinababa ni Gonggun ang tawag. Sa tabi ng kaibigan niyang si Suji, medyo nagulat siya nang malaman niyang balak ni Gonggun na mag-drop out. Tutal, si Gonggun naman ay hindi natalo sa anumang one-on-one fight. Kaya para kay Suji, walang problema. Hindi tulad ng kaibigan niyang babae, dahil alam ni Gisok ang kikayabangan ni Gonggun, naniniwala si Gisok na baka hinding-hindi na pumasok si Gonggun. Narinig niya ito habang kausap ang kaibigang si Gisok tungkol kay Gonggun, si Suji naman ay binanggit ang pagiging perpekto ni Dagon. Gwapo na, magaling pang makipag-away. Ngayon na wala na ang kanyang mga dating kasama, hindi alam ni Suji kung magiging kumpiyansa pa ang kanyang kaibigan na harapin si Dagon o susuko na lang sa bagong estudyante. Nakaramdam ng kawalan ng kumpiyansa ni Gisok, sinabi ni Suji na mula pa sa simula ay hindi na sana siya naging uhaw sa kasikatan. At kung nais ni Gisok na manalo laban kay Dagon, napakahalaga ang makipag-alyansa sa lahat ng natitirang siga ng first year. Tungkol naman sa alyansa, hindi pa ito naisip ni Gisok. Hanggang ngayon, mayroon pa ring class 1-4, 1-5, 1-7 at class 1-8 na maaaring makipag-alyansa, pero medyo nagtataka si Gisok. Dahil kung sinabi ni Suji na hindi siya interesado sa kasikatan, bakit niya binabanggit ang pakikipaglaban kay Dagon? Narinig ito, kahit hindi niya sinabi, natural lang na may sariling dahilan si Suji. Dati, dahil nabanggit niya ang Opa, Dagon, natural lang na gusto niyang humanap ng paraan para bulihin si Dagon para mabawi ang kanyang dignidad. Kinabukasan, pagdating pa lang niya sa class 1-1, agad na hinanap ng binatang si Gangmin si Dagon para tuksuhin. Nakita niyang maaga pa ay nag-aaral na, naniwala si Gangmin na mas gusto pa rin ni Dagon ang mag-aral kaysa maglaro. Balik sa hapon noong nakaraang araw. Kahit sinubukan nilang ihilahin si Dagon, ang resulta ay sumabog lang ang base. Bago yon, sinabi ni Dagon na siya ay gold rank at siya ang magdadala sa laro. Kaya naman nang matalo sila, labis na nagduda si Gangmin sa totoong gold rank ng kabilang partido. Nagsimula ng mayabang, hindi pala magdadala, kundi magpapatalo sa laro. Nang asar si Gangmin, kahit naninigas na ang kamay ni Dagon sa inis, pinigilan pa rin ni Dagon na suntukin ang kanyang kaibigan at sinabi na huwag masyadong malunod sa laro para hindi niya kailangang sumulat ng test fee or kailangang pumirma ng kasulatan sa totoong buhay. Sa tabi, agad ding nakialam si Guji para ipagtanggol si Dagon, sinabi kay Gangmin na manahimik at magpatuloy sa paglalaro. Pagkatapos sawayin ang kaibigang lalaki, bumaling naman siya para aliwin si Dagon, sinasabing huwag na intindihin ang binatang si Gangmin dahil sa huli, ang mga laging nagsusugal, nagpapakamatay, sa laro ay maliliit lang ang resulta. Pero kayang imagyabang, pero kapag natalo siya sa laro, labis siyang naiinis at kailangan pa niyang ipukpok ang mesa at tawagin ang magulang para sa away, nakakainis tingnan at wala nang masabi. Si Dagon sa tabi ay tahimik na lang kahit kakaiba si Guji. Magulo nga ang laro, pero nang lapitan sila ng may-ari ng shop para magtanong, agad na natakot ang dalaga. Bukod doon, dahil sa patakaran ng internet cafe na bawal ang pagpukpok sa keyboard, agad silang pinalaya sa shop. Balik sa kasalukuyan, dahil sa ipang-aasar ni Gangmin, ginawa ni Dagon na dahilan ang maagang pagkapalaya para mag-excuse.
Kung hindi, ipapakita niya raw sa lahat ang kanyang isaksa 20 gram game move. Tutal, kailangan na rin niyang pumunta sa ibang klase, tumayo si Dagon at nagpaalam sa lahat. Nakita ito, hindi napigilan ni Gangmin na magtaka kung saan pupunta ang kabilang partido. Sumagot si Dagon na hindi naman masyadong espesyal ang gagawin niya ngayon, may ilang bagay lang na kailangan niyang asikasuhin. Sa kanyang pananaw, naiintindihan ni Dagon na ang proyekto sa pagkontrol ng karahasan ay hindi lamang basta paglaban sa mga nambubuli. Ang huling layunin ay mapabuti ang imahe ng paaralan. Naintindihan ang problema, ang unang tao na hinanap ni Dagon ay ang binatang si Min Dong, ang big boss ng class 1-2. Pagkakita pa lang, ang unang ginawa ni Dagon ay magtanong tungkol sa kanyang mga kamay. At nang makita niyang imaayos pa rin si Min Dong, agad na pinahinto ni Dagon ang paggawa ng mga galaw niya at binigyan ng babala. Una, hindi siya dapat mayabang sa harap ni Dagon. At ang isa pa ay mula ngayon, kailangan ni Min Dong na mamuhay ng tahimik at hindi dapat gumawa ng anumang pambubuli na kilos. Kung hindi, siguradong mahihirapan ang kanyang kamay ng matagal, hindi na magagamit. Sa kasalukuyang sitwasyon, kahit mayroon na siyang panimulang tagumpay, kailangan pa rin bantayan ni Dagon ang mga nambubuli para hindi na sila manggulo. Mabilis niyang pinuntahan ang class 1-3, ngunit nang malaman niyang hindi na pumapasok ang lalaking punching bag at ang kapayapaan ng class 1-3 nang wala si Gonggon, nakaramdam ng kaunting ginhawa si Dagon at agad na nagpunta sa class 1-6. Nabanggit ang class 1-6, mukhang maayos naman ang lahat. Isang bagay lang ang hindi maayos, ang mga kaibigan niya ay masyadong maingay kaya hindi makapag-concentrate sa pag-aaral ang binatang si Gimo. Sa biglaang pagbabago ng matalik na kaibigan, ang isa sa mga kasama ni Gimo ay lubos na nagtaka sa kilos ng kanyang kaibigan at nagtanong kung saan siya nabugbog noong huli at bakit siya nagkakaganyan ngayon. Pero kapag tumaas na ang antas, umibig, kahit gaano pa siya kamangmang, kailangan pa ring magsumikap ni Gimo na mag-aral ng husto. Dahil sa ganitong paraan lang siya magiging karapat-dapat na lalaki para sa top student ECE ng first year. Habang malalim na nag-iisip tungkol sa magandang hinaharap, kasama si Suji, nagulat si Gimo nang magsalita si Ate Suji. Para sa kanya, okay lang naman kung gusto ni Gimo na mag-aral. Pero ang mataba ay kailangang imanahimik at mag-aral mag-isa, kung hindi ay magkakaproblema siya. Alam niyang hindi pwedeng galitin si ate, narinig ito, si Gimo ay agad na natakot at mabilis na humingi ng paumanhin kay Suji. Sa tabi, ang kasama ni Gimo ay lubos na pinawisan dahil sa kalokohan ng kaibigan niya sa class 1-6. Si Suji ang batas, kaya kung gusto nilang mapanatili ang kanilang buhay, hindi dapat sila sobrahan sa pagsasalita. Tungkol naman kay Suji, dahil sa aksidenteng pagbanggit niya ng opa, si Dagon, labis siyang nababagabag sa loob pagkatapos ng pagkatisod. Kahit nagkaroon na siya ng dahilan para takpan, gumawa ng excuse, nag-aalala pa rin si Suji. Hindi niya alam kung maniniwala ba si Dagon at ang mga nakakaalam sa sinabi niya. Para makasiguro, tinawag ni Suji ang binatang si Gimo para tanungin. Narinig na tinawag siya ni ate, hindi nagpatumpik-tumpik si Gimo at nagmamadaling tumakbo patungo kay Suji ayon sa utos. Kabaliktaran, pagkalapit pa lang ng mataba, agad na pinalambing ni Suji ang boses at tinanong ang kabilang partido tungkol sa insidente noong nakaraan. Para mas maintindihan ni Gimo, ikinuwento ni Suji ang simula at dulo ng istorya. Mula sa pagpunta ni Dagon sa class 1-6 para manggulo, hanggang sa kailangan ni Suji na sumaway at nagresulta sa kakaibang tingin ni Dagon. Siyempre, ang pangunahing issue ay ang sandaling pagkatapos niyon. Nang makita ni Suji ang mukha ni Dagon na parang walang pakialam sa mundo, sa likod ng salamin, hindi sinasadya ay nasabi niya ang salitang "opa". Balik sa kasalukuyan, ang nais banggitin ni Suji ay ang sinabing "opa" kay Dagon. Sinasabi niya na ang tinutukoy niya lang ay ang big boss kuya ng Bichen High at hindi si Dagon. Matapos siyang magsalita ng matagal, nakatingin lang sa libro ang kabilang partido at ilang para makalusot. Ang walang ganang sagot ni Gimo ay lalo pang nagpagalit kay Suji hanggang sa muntik na siyang mabugbog sa halip na kumain. Dahil sa biglaang ipagsorry ni Gimo, dahil may kailangan pa siyang linawin, pinayagan na lang ni Suji ang mataba sa pagkakataong ito para magpatuloy sa kwento. Gayunpaman, bago pa man makapagpaliwanag si Suji, ang biglaang paglitaw ni Dagon ay pumutol sa usapan nilang dalawa.
Sa harap ng kigwapong lalaki, namula na lang siya at hindi naglakas loob na magsalita. Kabaliktaran, hindi pa alam ni Dagon kung ano ang nangyayari. Sinabihan lang niya ang kanyang alalay tungkol sa problema ng bullying at mabilis na umalis. Para kay Gimo, pagkatapos matanggap ang utos mula kay Big Boss Dagon, nakalimutan na niya agad ang lahat ng sinabi ni Suji. Nakakainis isipin, inutusan ni Suji ang kabilang partido na tanggalin ang salamin. Hindi maintindihan, kahit hindi alam ni Gimo kung ano ang gusto ni ate sa kanya, napilitan siyang tanggalin ang salamin niya. At sa huli, dahil sa pagkakasala na naglakas loob siyang palampasin ang usapan nila ni Suji, ang mataba ay nabugbog ng husto sa mga suntok ng pagmamahal. Alam niyang isumablay siya, humingi agad ng tawad si Gimo at umasa na palalampasin ni Suji ang pagkakataong ito. Pagkatapos makipag-away ng ilang sandali, lubos na siyang pinawisan. Kahit medyo naiinis pa rin si Suji, para iwasan na malusaw ang makeup niya, pinigilan na lang niya ang kanyang kamay. Nakita ito, akala ni Gimo ay nakalusot na siya. Nakalusot? Nakalusot saan? Nakalusot sa wala. Kaya sa halip na siya mismo ang gumawa, pinili ni Suji na tawagin ang mga kasama ni Gimo at utusan silang lahat. Palayain ang mataba. Hindi, ang pagpapalaya dito ay sa pamamagitan ng kamay at paa. Dahil dito, kahit labis silang humingi ng paumanhin, kailangan nilang sundin ang utos at bugbugin ang binatang si Gimo sa paraang hindi kapani-paniwalang masigasig. Para sa dalagang si Suji, hanggang sa sandaling ito, hindi pa rin niya iniisip kung paano mababawi ang kanyang dignidad kay Dagon. Habang iniisip, lalo siyang nasasaktan ng ulo, sinabi ni Suji sa lahat na huminto na at dalhin ang binatang si Gisok mula sa klas 1-5 para makipagkita sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, pagdating pa lang niya sa klas 1-6 ayon sa tawag ng kanyang kaibigang babae, si binatang Gisok ay nanigas sa gulat nang makita ang sirang katawan ni Gimo. Natural, dahil naglakas loob siyang maging bastos kay ate, ganyan lang ang mangyari ay medyo magaan na. Isinantabi ang usapan tungkol kay Gimo, binanggit ni Suji ang bagay na pinag-usapan nilang dalawa noong nakaraan. Narinig ito, alam agad ni Gisok na ang tinutukoy ng kabilang partido ay ang pagbuo ng alyansa para kalabanin si Dagon. Sumagot si Gisok na pinag-iisipan pa niya ito. Subalit, ang mas pinagkakaabalahan niya ngayon ay kung bakit nagmamadali si Suji sa usaping alyansa. Tungkol sa pagtataka ni Gisok, hindi itinago ni Suji na nais niyang bulihin ang binatang si Dagon. Nang matanggap ang sagot, nagtaka si Gisok kung bakit kung nais ni Suji na bulihin si Dagon, bakit hindi na lang niya tinawagan ang kuya niya. Narinig ito, may medyo naiilang inatono, sinabi ni Suji na kung tatawagin niya ang kuya niya, baka umalis na agad si Dagon sa mundo. Kung siya, kayang harapin niya si Dagon, kaya bakit niya tatawagin ang kuya niya? Habang hindi maintindihan ni Gisok kung ano ba talaga ang gusto ng kaibigan niyang si Suji, nagsimula ng ilahad ni Suji ang kanyang pangarap. Doon, siya ay isang reyna na minamahal ni Dagon na parang porselana at bulaklak. Direkta niyang sinabi na nais ni Suji na lumuhod sa kanyang paanan si Dagon. Pagkatapos ng lahat, hindi mahalaga kay Suji kung paano, basta kailangang maisakatuparan ni Gisok ang nais niya. Sa harap ng desperadong hangarin ng kabilang partido, sumunod na rin si Gisok sa hiling ng kanyang kaibigan. Tutal, kung matipon ang lahat ng Big Boss ng ibang klase, madali lang talunin si Dagon. Bukod pa riyan, hindi naman masama ang relasyon ni Gisok sa ibang Big Boss. At wala na ring ibang paraan si Gisok kundi makipag-alyansa. Dahil sa mga nangyari, gusto rin niyang tanggalin si Dagon. Sa kabilang banda, si Director Lee, ang chairman ng Kim Long-hai, habang naggo-golf ay nakita ang kanyang kasosyo sa negosyo. Pagkakita pa lang, pinuri ng direktor na si Kim Lee ang kanyang kasosyo sa kanyang malinis na porma sa pag-golf na parang isang tahimik at eleganteng reyna, kaya karapat-dapat siyang maging modelo para sa sport ng maharlika na ito. Nang purihin, sinabi ni Director Lee na naggo-golf lang siya for fun. Tungkol sa usapang modelo, nagtaka rin si Eva Lee tungkol sa taong nakatayo sa tabi ng kanyang kasosyo. Dahil kitang-kita na ang kanyang katawan ay parang modelo rin. Kaya naman sumagot ang binatang iyon na ang kumpanya nila ay nagpapatakbo ng mga serbisyo mula sa insurance hanggang sa personal bodyguard, kahit ano . Habang abala sa pakikipag-usap, sakto namang dumating si Saim. Dumating siya para ibigay ang draft ng plano para sa proyekto na ito sa kanyang chairman para suriin. Pagtingin sandali, naramdaman ni Chairman Lee na napaka-interesante ng proyekto ni Saim.
Mukhang mahusay na ginagawa ng binatang si Dagon ang kanyang trabaho, at sa kasalukuyang progreso, mukhang ayos pa rin ang lahat. Malapit nang makipagkita si Chairman Lee sa principal ng Bonggyun High para pag-usapan ang ilang bagay. Kaya hiniling niya kay Saim na ischedule ang pulong sa dating lugar. Sa proyekto, mukhang magaling si Dagon pero nais pa rin ni Chairman Lee na maging mas maingat si Saim dahil ito ay isang mahalagang proyekto kaya kailangan limitahan ang mga pagkakamali. Natanggap ang utos, nagpaalam si Saim na umalis dahil marami pa siyang kailangang asikasuhin. Kabaliktaran, nang malaman niyang abalang-abala si Chairman Lee kamakailan, sinabi ni Director Kim na kung may mahirap na trabaho, dapat ay ibahagi rin niya sa kanya para malaman niya. Kung ano man yon, tutulong si Director Kim ng buong puso. Balik sa Kimlong High, sa isang saradong silid sa sports complex. Sa wakas, sinimulan na ni Gisok ang kanyang alyansang plano. Kasama ang kumpletong presensya ng iba pang Big Boss ng first year. Sa sandaling ito, nagtipon ang lahat ng Big Boss ng mga klase na hindi pa na kontrol ni Dagon. Ang mga ito ay, ayon sa pagkakasunod, si Gisok, ang Big Boss ng class 1/5, ang gwapong binatang si Dosik, ang ET-REM ng class 1/8, si Seonhwa, isang taong napakaingat at siya rin ang Big Boss ng class 1/7, si Todok Jin, ang Big Boss ng class 1/4, isang binatang mainitin ang ulo na interesado lang sa pera, at sa huli ay si Seonhwon, ang Big Boss ng class 1/9, isang klase na puro, mabait at magaling na estudyante. Napakabilis, pagkatapos matipon ng mga tao, hindi nagtago ng kahit ano si Gisok at sinabi agad na si Dagon ay isang panganib at seryoso siya sa pagbuo ng isang alyansa kasama ang mga kasalukuyang nasa pulong. Kaya naman, agad na nagpakita ng hindi pagsang-ayon si Seonhwa. Hindi niya alintana ang pagraranggo ng mga pinuno pagkatapos ng alyansa. Ngunit mas gusto ni Seonhwa ang kalayaan, hindi pinipilit at ayaw niyang kontrolin ng kahit sino. Para kay Dosik, kahit hindi masama ang ideya ni Gisok, hindi naman sila masyadong malapit dati. Kaya tungkol sa alyansa, naramdaman ni Dosik na kailangan niya itong pag-isipang muli. Bukod doon, iniisip din ni Dosik na si Gisok ay natatakot sa estudyanteng lumipat. Pagkatapos ng insidente kung saan binitbit ni Binatang Dagon si Binatang Bonggon. At mukhang dahil takot siya sa bagong dating, sinubukan ng kabilang partido na bumuo ng alyansa. Nang aasar, sumagot si Gisok na dapat kaunti lang ang sinasabi ni Dosik. Dahil ang kabilang partido ay may isang bagay lang para kumain ng lugaw. Kaya mukhang matindi pero hindi natakot si Dosik kay Gisok. Dahil kahit anong klaseng laro pa ang gusto ng nasa harap niya, susundin niya lahat. Narinig silang nagtatalo pero wala namang laban na nangyayari. Sinabi ni Seonhwa na itigil na nila ang usapan, sa halip mag-away na lang sila agad. Tutal, matagal na ring hindi sila nagtutuos. Noong nakaraan ay tabla sila, kaya ngayon ay sulitin na nila para mainitan. Sa kabilang banda, pagkarinig na may away, agad na nagpustahan si Todok Jin kay Seonhwa ng 50,000 won, pinupusta ang pagkapanalo ni Dosik. Sige, tanggapin ang pustahan, narinig ito, agad din pumayag si Seonhwa sa pustahan. Nagtipon ng mga tao para sa alyansa, pero bawat isa ay may sariling iniisip. Si Gisok sa sandaling ito ay napapakamot na lang sa ulo at tinanggap ang kabiguan ng pulong. Gayunpaman, sa pagtataka ni Dosik at Seonhwa, salungat sa lahat ng iba pang Big Boss, si Seonhwon ay ganap na sumang-ayon sa proposal ng alyansa ni Gisok. Narinig ito, talagang nagtaka si Dosik kung ano pa ang gagawin nila kapag nagkaroon na ng alyansa. Dahil bawat isa ay may sariling ideya, ganyan, sino ang susundin sino? Sa huli ay magkakagulo rin lang. Gayunpaman, sa halip na tuluyang baliwalain ang ideya ni Gisok, dahil sa sinabi ni Seonhwon, gusto ring pakinggan ni Dosik ang ideya ni Gisok kung ano man iyon. Para kay Gisok, ang sipag-o agad ni Seonhwon ay hindi inaasahan. Dati, inakala ni Gisok na ang kabilang partido ay isang taong hindi sumusunod sa kahit sino, ngunit mukhang hindi naman pala ganoon. Tingnan si Seonhwon parang taong may kaalaman. Bagaman, siya pa rin ay isang Big Boss na may pangalan sa paaralan na may mala-iskolar na itsura. Si Seonhwon ay laging nilalait or inaapi, kaya naisip ni Gisok na ang alyansa ay makakabuti sa kabilang partido. Kaya mukhang medyo interesado si Seonhwon sa ideya ng alyansa. Sinabi ni Gisok na simple lang ang iniisip niya. Siya at si Dagon hindi pa alam kung sino ang mas magaling. Pero ang bagong estudyante ay karapat-dapat na pinakabagong dating pa lang ay nilinis na ang kalahati ng first year.
Iyon ang sumira sa dating kaayusan ng Kim Long-hai. Kaya naisip ni Gisok na bilang mga big boss, kailangan nilang ilimitahan si Daegun kahit kaunti. Narinig ang kakaibang paliwanag, agad na sumalungat si Seonhwa, sinasabing mula noon hanggang ngayon, kung sino ang malakas, siya ang Yiren, hindi na marami pang salita. Sa estilong galaw-galaw, Yiren agad, kung gusto ni Daegun ng laban, pagbibigyan siya ni Seonhwa, ganoon lang. Pagkatapos magsalita, umalis agad si Seonhwa dahil marami pa siyang kailangang gawin sa bahay. Para naman kay Dosik, dahil mukhang medyo malayo, hindi interesado, ang pinagkakaabalahan niya sa sandaling ito ay pera. Sa isang alyansa na hindi pa malinaw ang usaping pera, mukhang hindi interesado si Dosik kaya umalis na rin siya. Sa kabilang banda, dahil dalawa na ang umalis, wala na ring dahilan si Dosik, Seonhwon, para intindihin ang plano ni Gisok. Hindi rin ito lumabas sa inaasahan, kaya mapanuyang sinabi ni Dosik, Seonhwon, sa tabi niya na, kung gusto mong magkaroon ng pulong sa susunod, dapat ay pag-isipan muna para hindi masayang ang oras ng iba. Sa pulong, dati ay nagtimpi na parang pipi at binyi, ngayon naman ay pinunad pa. Nagalit si Gisok at balak niyang patulan ang nasa harap niya. Narinig ito, hindi natakot si Dosik dahil sa sandaling ito, gusto rin talaga niyang mag-relax, mag-ehersisyo. Bilang nasa gitna, si Seonhwon ay pinigilan ang dalawang kaibigan niya. Tutal, pareho naman silang kasama sa grupo, kaya hindi maganda ang mag-away. Narinig ito, napakainis ni Dosik. Dahil malinaw na hindi katanggap-tanggap ang ugali ni Gisok. Kaya ayaw niyang ipareho sa taong tulad ni Gisok. Sumagot si Seonhwon, kung ano man ang gusto mong isipin, bahala ka na. Pero una sa lahat, kailangan pakinggan muna ng kabilang partido ang kwento ni Seonhwon at magdesisyon pagkatapos ay hindi pa huli. Mukhang hindi simple ang lahat gaya ng iniisip nila. Sa kabilang banda, bumalik si Dosik sa klas 1-4 at nagpatuloy sa pagsusugal gaya ng dati. At ang biktima ngayon ay ang binatang kulot ang buhok na si Dohee. Tungkol sa pagtatanong ng kanyang alalay tungkol sa nilalaman ng pulong ng mga big boss, sagot ni Dosik, wala namang espesyal. Ang nilalaman ng pulong ay pangkalahatan lang tungkol sa problema ng bagong estudyante na lumipat. Balik sa ipagsusugal, kahit siya ang nanalo, hindi naman masaya si Dosik. Kailangan pa nga siyang mag-sorry para manatiling buo. Kabaliktaran, si Dosik, Dohee, ay mukhang komportable at nagpatuloy sa susunod na laro. Ang resulta, pagkatapos ng 2 round ng pagpukpok ng barya ng 2 tao, ang pangalan ng nanalo ay tinawag na naman si Dohee. Sa laro, may nananalo at may natatalo, pero hindi maitago ni Dosik ang kanyang inis dahil kailangan niyang patuloy na magbigay ng pera sa nasa harap niya. Pero kung ganyan ang pagtanggap ng pera, hindi naman naglakas loob si Dohee na tanggapin. Iniisip niya lang na naglalaro lang sila for fun, kaya tumanggi siyang tanggapin ang pera. Pero talo, hindi masaya. Malinaw ang pagkapanalo at pagkatalo, kaya kahit ayaw ni Dosik, pinilit niya ang kabilang partido na tanggapin ang pera. At maglaro pa ng 1 round kasama si Dosik. Ngunit hindi pa rin nagbago ang resulta. Patuloy na natalo si Dosik hanggang sa hindi na niya inakala na ang kanyang kamay ngayon ay napakalaswa. Naramdaman na hindi maganda ang pakiramdam ng kabilang partido, nagpakita ng kabaitan si Dohee at nagmungkahi na itigil na ang laro. Ngunit paano mangyayari na ang walang kwentang si Dosik ay payag na mawala ng pera sa mga binubuli? Kaya agad, sinampal ng baliw na ito ng malakas ang binatang maliit na si Dohee. Ang sampal ni Dosik ay sobrang lakas na ang tunog nito ay ikinagulat ng lahat ng estudyante sa klase. Sa tabi, ang kasama ni Dosik ay nanigas din sa gulat at sinabing sigurado masakit ang panga ni Dohee. Pagkatapos saktan ang mukha ng tao, sa labas ay humihingi ng paumanhin. Pero ang layunin ni Dosik ay pilitin ang kabilang partido na magpatuloy sa paglalaro kasama niya hanggang sa makuha niya ang gusto niyang pera. Siyempre, kung hindi ipagpatuloy ng biktima ang laro, gagamit si Dosik ng pisikal na puwersa hanggang sa makuha niya ang kanyang layunin. At ang tao ay hindi normal. Pero gusto ni Dosik na si Dohee ay umupo agad para maglaro pa. Hindi pa nga nakakabawi ang kabilang partido, itinapat na niya ang kamay para takutin na sasampalin ulit. Kaya natakot ang binatang si Dohee. Lalo pa, nang makita ang mukhang takot ng biktima, si Dosik at ang kanyang mga kasama ay nagtawanan na parang niloloko lang nila si Dohee. Pagkatapos ng mental torture, muli na namang pinilit ng baliw na si Dosik ang kanyang biktima na magpatuloy sa laro.
Ginipit, napilitan ang binatang si Dohi na sumunod sa hiling ng nasa harap niya at magpatuloy sa laro. Gayunpaman, ang kanyang inanginginig na kamay ay hindi na sumunod sa kanyang utos. Tutal, wala rin naman siyang napanalunan na pera. Kaya si Dohi ay humingi ng pahintulot kay Dosik na matalo na lang. Kasabay nito, pumayag siyang ibalik ang lahat ng perang napanalunan. Nang makita na mukhang taos pusong gusto ni Dohi na matalo, pumayag ang baliw na si Dosik sa hiling ni Dohi. Gayunpaman, bukod sa perang natalo niya sa pustahan, gusto ni Dosik na ibutang inang kabilang partido ang lahat ng perang meron sila. Kahit si Dohi ay nagmamakaawa dahil pera niya yon, si Dosik ay makapal pa rin ang mukha na kinuha lahat ng pera ng kabilang partido hanggang sa wala nang matira ni isang sentimo. Bukod doon, ang walang kwentang ito ay nangaral pa na sa susunod, kung maglalaro, dapat ay alamin muna ang batas. Isa pa, hiniling pa ni Dosik na magdala pa si Dohi ng mas maraming pera bukas para mayroon pa siyang kukunin. Pagtalikod pagkatapos kumita ng pera, hindi pa rin nasiyahan si Dosik dahil kung ikukumpara sa perang kinita niya kay Dohi, napakalaki ng halagang natatalo niya sa mga online betting sites. Mula sa likod, si Dohi ay sinisisi lang ang sarili dahil sa katangahan niyang makipagsugal sa isang mandaraya at sa huli ay namamaalam sa 500,000 won na nasa bulsa niya. Labis na naiinis, kahit naramdaman niya na medyo masama ang gagawin niya, kailangan ni Dohi na gumanti kaya mabilis siyang nakipag-ugnayan sa mga bayarang siga. Balik sa class 1/5, pagkatapos malaman na nag-organisa si Gisok ng pulong kasama ang mga big boss, hinanap ni Suji si Gisok para magtanong tungkol sa resulta ng planong pagbuo ng alyansa. Ito ay napakahalaga para sa kanya. Kaya para iwasan na mabunyag ang plano, dahan-dahan ni Suji na inanyayahan ang batang babae na kausap ni Gisok na pumunta sa ibang lugar para makausap niya si Gisok ng pribado. Anyaya lang naman yon, kung hindi pumayag, magkakaproblema agad sila. Kaya kahit labis siyang naiinis, ang batang babae ay nagkunwaring masaya at agad na nawala. Nang maging tahimik na, ipinakita ni Suji ang kanyang pagkairita kay Gisok dahil hanggang ngayon ay may panahon pa siyang mangakit ng babae. Narinig ito, sinabi ni Gisok na, kahit nag-uusap pa lang naman, ano naman ang masama sa mangakit ng babae. Ang pulong ay walang nangyari, hindi nakinig ang mga big boss sa isa't isa, kaya nag-disband na silang lahat. Nang malaman ang nangyari, hindi inakala ni Suji na ganoon pala kahirap ang pagbuo ng alyansa. Balik ilang oras bago iyon, sinabi ni Seonhwon na malapit nang matapos ang buwan. Kasabay nito, panahon na rin ng pagkolekta ng protection money, kaya medyo mahirap ang pagpili ng alyansa sa pagitan ng mga big boss. Dahil kung ganoon, sino ang magiging iren at mamamahala ng pera? Ang Kim Long-hai ay maraming tikolektahin na pera. Ito ang hininahan ng ginto ng mga namumuno. Kitang-kita na sina Gisok at Dosik ay hindi na impluwensyahan ng pera. Subalit, para kina Dosik, Todokjin, at Seonhwa, pera ang buhay nila. Lalo na si Dosik, Todokjin, kung sino man ang gustong galawin ang pera niya, kailangan munang patayin siya. Ayon sa tingin ni Seonhwon sa dalawang iyon, mukhang hindi umunlad ang kanilang utak mula noong bata pa sila. Pero maghintay lang at tingnan dahil basta may pera, kikilos din sila agad. Bukod pa riyan, sinabi rin ni Seonhwon na ang bagong estudyante na lumipat ay kontrolado na ang isang area. Kaya sa araw ng pagkolekta ng pera, siguradong marami pang mangyayari. Sa pagitan ng pag-agawa ng interes ng mga grupo, naniniwala si Seonhwon na hindi maiiwasan ang isang malaking laban. Sa kanyang malinaw na argumento, naisip ni Seonhwon na mas mabuting maghintay na lang si Gisok pagkatapos ng pagkolekta ng pera bago gawin ang susunod na hakbang sa planong alyansa. Balik sa kasalukuyan, pag-iisip muli, naramdaman ni Gisok na si binatang Seonhwon ay isang hindi mahulaan na tao. Naramdaman niyang karapat-dapat ang kabilang partido sa titulong utak sa mga big boss. Kailangan ni Gisok na maging mas maingat kay Seonhwon dahil kahit kaunting pagkalimot lang, hindi na siya makakabawi kung may bigla ang gawin si Seonhwon. Para kay Suji, nang malaman niyang pending muna ang planong alyansa, labis siyang inadismaya, pakiramdam niya ay walang silbi si Gisok. Ngayon, kailangan ni Suji na siya mismo ang gumawa ng hakbang. Makalipas ang ilang sandali, paglubog ng araw, sina Dosik, Todokjin, at ang kanyang mga kasama ay nagtipon muli para magkwentuhan tungkol sa mga online betting na mga transaksyon. Tungkol sa nangyaring transaksyon, ang golden rank Tian Dok Vang,
ay mabilis na naibenta ang mga online betting coins nang tumaas ang presyo kaya kumita ng marami. Si Dosik Todokjin lang ang walang alam kaya siya lang ang inalugi. Pagkatapos lang ng new golden rank Tiandok Vang, nalaman agad na si Dosik Todokjin ay niloko ng mga nasa online. Kaya para sa susunod na transaksyon, inalok niya si Dosik Todokjin na sumama sa kanya para maglaro ng husto. Pero si Dosik Todokjin wala na siyang dugo para maglaro ng husto. Kahit gustong doblehin ang taya, napilitan siyang tanggapin na wala siyang magagawa sa panahong ito. Nabanggit ang tungkol sa pera, ang kasama ni Dosik Todokjin ay nagmungkahi na magbahagi ng isang bahagi ng kanyang protection fee sa katapusan ng buwan sa Big Boss para may pamusta siya. Gayunpaman, para kay Dosik Todokjin, hindi naman yon sapat na pera. Tapos na ang usapan, bago umalis, hindi nakalimutan ng new golden rank Tiandok Vang na paalalahanan ang lahat na maghanda ng pera dahil malapit na silang mag-farm ng mainit na Luna coin. Dahil basta sumunod lang sa kanya, agad silang magbe-break even or kikita. Habang kikinukulang, nagmungkahi ang kasama ni Dosik Todokjin na mauna ang kanilang big boss sa pagkolekta ng protection fee. Sa ganoong paraan, maaari siyang ikumurakot ng kaunti. Sa kasalukuyang sitwasyon, masyadong maliit ang perang nakokolekta sa bawat klase. At iyon ay hindi sapat para pambili ni Dosik Todokjin ng new online betting coins. May kaparehong ideya sa kanyang mga kasama, si Dosik Todokjin ay mayroon ng plano mula pa sa simula. Ang ibang mga big boss ay may pangalan na kaya ang pagkalabanin at pag-awayin sila ay hindi magandang ideya. Kaya si Dosik Todokjin ay pinupuntirya si Dagon, iniisip niya na ang bagong estudyante na lumipat ay ang pinakamadaling kainin. Bukod pa riyan, ang kabilang partido ay kasalukuyang leader ng 4 na klase. Kaya kailangan lang ni Dosik Todokjin na bigyan ng kaunting hirap si Dagon mag-isa at magkakaroon na siya ng napakaraming pera para mamuhunan sa online betting coins. Mukhang masarap ang kasama ni Dosik Todokjin ay agad na sumang-ayon sa ideya. Mag-organisa ng isang pipustahan para sa one-on-one fight ng dalawa, sa ganoong paraan ay kikita pa sila ng marami. Mukhang maganda pero ang isa pang kasama ni Dosik Todokjin ay mas gusto na ipusta si Dagon. Tutal, hindi naman baguhan ang kabilang partido dahil nilinis na niya ang 4 na klase. Kaibigan sa isa't isa pero hindi nirerespeto ang isa't isa. Kaya nagbibiro lang ang kaibigan, pinayuhan ni Dosik Todokjin ang mga kasama niya na sumunod sa kanya kung hindi ay pagsisihan sila agad. Pagdating sa mga usapin tungkol sa pera, naiinitan agad si Dosik Todokjin. Kaya tumayo agad siya para maghanap ng tao para mag-relax manakit sa sandaling ito. Kasabay nito, ang grupo ng mga bayarang siga na inupahan ni Dohi ay dumating din para magkaroon ng problema, kasama ang grupo ni Dosik Todokjin. Ang mga siga sa harapan ay hindi naman bago sa kanila. Kaya pagkakita pa lang, agad na yumukod ang dalawang kasama ni Dosik Todokjin at binati ang mga nakakatandang siga. Hindi tulad ng dalawang kaibigan, kahit magalang na yumukod para batiin, si Dosik Todokjin naman ay mukhang komportable habang nagtatanong tungkol sa negosyo ng mga nakakatandang siga. Sumagot ang big boss na medyo malungkot sila kamakailan dahil may ilang bagay na lampas sa kanilang kontrol. Nang magtanong, nalaman niyang ang target pala ni Dohi ay ang kapatid ng mataba. Hindi inakala na lalabas si Dohi sa lugar na ito. Bukod pa riyan, mula sa narinig niya, naintindihan na rin niya kahit paano na si Dohi ay umupa ng mga nakakatandang siga para asikasuhin siya. Sa kabilang banda, kahit si Dohi ay labis na nag-aalala ng harapin si Dosik Todokjin, ang mataba ay lubos na kumpiyansa at sinabing sigaman o normal na tao, kailangan pa rin magpakita ng integridad. Isa pa, si Dosik Todokjin naman ay nakababata. Kaya sinabi ng mataba na bibigyan siya ng kaunting respeto ni Dosik Todokjin. Kaya ang natitirang problema ay pera na lang. Pagkarinig sa simula at dulo ng lahat ng bagay, si Dosik Todokjin ay sigurado na ang mataba ay dumating para asikasuhin siya dahil sa pera ni Dohi. Kabalintunaan, mukhang imalumanay, pero sinabi rin ng mataba na kahit magkakapatid sila, sentimiento ay sentimiento, trabaho ay trabaho. Kaya hindi pwedeng paghaluin. Akala niya kayang kontrolin ang nakababata. Pero sa sandaling matapos niyang magsalita, ang malakas na tawa ni Dosik Todokjin ay labis na ikinagulat ng mataba. Salungat sa dalawang kaibigan na putlang-putla,
ang mukha, komportableng tumawa si Dosik, Todokjin, at sinabi na hindi pala iba ang negosyo ng grupo ng mga nakakatandang siga sa mga nambubuli sa eskwelahan. Talaga namang nakakatawa hanggang sa mapaiyak. Nakita ang mukha na nagagalit ng mataba, sinabi ng isa sa mga kasama ni Dosik, Todokjin, ng pabulong na hindi dapat magalit at bastusin ng kanyang kasama ang mga nakakatandang siga ng ganyan. Subalit, hindi ganoon ang iniisip ni Dosik, Todokjin. Tutal, nag-drop out na ang mataba. Kaya wala nang big boss na kailangang katakutan. Nang makita na mukhang malakas ang loob ng kabilang partido, ang pagkainis ng mataba na hindi siya nirerespeto ng nakababata, ay labis na nagpagalit sa kanya. Iniisip niya, baka dahil matagal na siyang hindi nangaral kaya ganoon na lang kabastos si binatang Dosik, Todokjin. Kaya, sinamantala niya ang pagkakataon na bigyan ng leksyon ang kabilang partido ng ilang buwan sa ospital. Agad, tinapik ng mataba ang ulo ni Dosik, Todokjin. At nang asar na ang ulo ng nakababata ay nasira na dahil sa sobrang paglalaro ng sugal. Kaya, ipapaalala niya ang masakit na alaala noong una sa eskwelahan para mabawasan ang kayabangan ni Dosik, Todokjin. Pagkasabi pa lang, agad na sinuntok ng mataba ng parang martilyo ang mukha ni Dosik, Todokjin. Nakita ang kabilang partido na nakatayo lang at tinanggap ang suntok, nagulat ang bayarang siga. Dahil pagkatapos tamaan, pakiramdam ni binatang Dosik, Todokjin, ay hindi pa sapat para makati. At kaya, sumagot siya gamit ang isang suntok na nakatutok sa tiyan ni Dosik, referring to the fat guy. Ang binatang maliit at maskulado ay hindi nakareact agad para umiwas. At lalo pa siyang insumakit nang nagpakawala si Dosik, Todokjin, ng pangalawang malakas na suntok. Ang mataba ay